Sa punto po ito, makakausap natin si AFP spokesperson, Brigadier General Restituto Padilla. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali, Rafi, at sa lahat po na nanonood. Magandang tanghali po. Opo, may impormasyon na po ba kayo kung ano na yung sitwasyon ngayon doon sa inataking eskwelahan sa Pigkawayan? Kumpirmado po bang mga taga-BIFF yung umatake? Yes, confirm na puwersa nila ang umatake dyan sa lugar na yan. Pero resolved na po ito. Wala na po ngayon dyan sa lugar na yan, yung mga armadong grupo na yan. Dahil alerto naman po at handa ang ating mga puwersa na tugunan yung mga ganitong pangyayari. Kaya hindi po nila nagawa ang binabalak nila. Ano po ba yung balak nila as per your information? Ang aming pakiwari ay harasin yung isa nating outpost ng barangay augmentation team natin, yung tinatawag nating BFAT. At siguro maaaring isama na rin nila doon yung isa pang outpost natin sa hindi na kalayuan. Pero dahil nga alam natin at batid natin yung mga galaw nila, tayo po'y nakapaghanda at natugunan po natin yung pangangailangan sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga regular na puwersa. Yung napabalita pong mga hostages, kumusta po at totoo ba na may nagkaroon sila ng hostage at some point? Yes, nag-attempt sila to cover their withdrawal. Ginamitan po nila ng human shield at 5 katao po ang nabatid namin na kinuha nila para isagawa yon. Pero pursuit operation na po tayo ngayon at ang atin pong tinutugunan ay sana pinakawalan na nila ito. Linawin ko lamang po, hindi pa po napapakawalan hanggang sa ngayon, hawak pa po nila yung 5 kinuha nila. Hindi natin batid, Rafi, pero we are hoping na pinakawalan na nila dahil may naging anunsyo yung kanilang sariling spokesman na hindi nila intended yung ginawang pagdukot. I understand, ang binabanggit po ng spokesperson na ito ay ginawa daw nila yun para protektahan itong mga sibilyan na ito. Ano pong pahayag niyo roon? Maniniwala pa po tayo. Hindi na po natin pinaniniwalaan yung mga ganyang excuse kasi klaro naman po sa sinabi ng ating mga tropa na talagang kinadyanse. May nasawi po ba o nasaktan doon sa pag-atake? Wala po. Sa mabuting palad, wala pong nasaktan sa panahin natin. Base sa report na nakuha natin. Nabanggit niyo po, General, na natunugan nyo itong gagawing pag-atake ng BIFF. Meron pa ho bang mga ganitong balak yung BIFF? At bakit to kaya nila ito ginagawa? Actually, tuloy-tuloy itong mga attempts nila sa pangaharas dahil nga sa kagustuhan nila na makaganti doon sa mga debacles na na-experience nila ng mga nakaraang mga araw. At wala naman po itong kinalaman sa nangyayari sa Marawi? Wala po. We don't consider this as related to the Marawi incident. At more or less, ito ay isang opportunistic at saka nag-take advantage lang po ito mga grupong ito. Well, mapunta naman po tayo sa Marawi. Kumusta na po ngayon yung latest doon? Kahapon po kasi nag-press conference sila at sinasabing may mga civilian daw na kumakain na ng karton na gano'n nakadesperado yung sitwasyon ng mga civilian na naiipit pa rin sa bakbakan. Alam nyo, itong mga impormasyon na po hindi nakakatulong. Hindi po totoo yan. Lahat ng relief items, lahat ng tulong na makakatulong kaming mabilis na dalhin sa mga evacuation areas ay naihahatid po ng maayos. Kaya hindi po namin alam kung saan nanggagaling ito. Ang binabanggit po yata ng lokal na pamahalaan doon ay yung mga naiipit pa rin doon sa mismong area ng bakbakan na hindi pa rin nakakaalis doon sa area ng kaguluhan na General. Kung iyon po ang kanilang ibig sabihin, maaari po. Pero kaya nga po natin hinihimok na lumabas na sila at sa ganun ay makapunta po sila sa mas maayos na mga lugar kung saan ma-attendehan po ang kanilang pangangailangan. We understand po yung military ayaw na magbigay ng deadline kung kailan matatapos ito, pero umaasa rin yung Marawi City LGU na matatapos na yung gulo bago po matapos yung Ramadan. I understand, opo. Yes, we're aiming to conclude or finish this fight as soon as possible, Rafi. Pero maselan kasi kaya hindi tayo makapagbigay ng deadline. Ang kasalanan ng ating ginagawang operasyon ay yung pagkakaroon ng napakaraming patibong na iniiwan nila. At I would understand na mas delikado pa itong sitwasyon ngayon kapag nag-iwan sila ng mga patibong doon dahil mas maraming madidisgrasya kapag hindi nag-iingat itong inyong mga tropa. Tama ka, Rafi. Kaya nga po maingat at masusi ang ating salaw. Kinakailangan sigurado tayo
para tiyak natin na hindi may lalagay sa alanganin ng ating mga tropa. Gaano pa ba kalawak or pockets of resistance na lamang ba yung natitirang Maute Group na nakakasagupa pa rin ng militar doon po sa Marawi? Doon pa rin sila na lagi, doon sa mga lugar sa 4 na barangay na sinasabi natin. At itong mga lugar doon, na kinaroroonan is yung mga building na medyo malalaki at makakapalang buhos na nakakayang hindi masira pagka ginagamitan ng malalakas na armas. Pero ito po ay kumbaga surrounded na at some point mawawalan din siguro ng supply itong mga natitirang Maute na ito. Tama po kayo. Napaligiran na po natin, selyado na yung lugar. Tayo na ang nagkokontrol kung sino papasok at lalabas. Kaya nga po kung mapapabilis natin ito sa madaling panahon, magiging mainam para sa ating mga kababayan sa Marawi. Bagamat nabanggit nga nyo dun sa pag-atake ng BIFF na natunugan nyo itong kanilang galaw, sa ngayon ba may tuturing ba na overstretch ngayon yung militar dyan po sa Mindanao dahil tila sumasabay itong BIFF sa kaguluhan nangyayari ngayon dyan naman po sa Marawi? Bagamat meron na po kayong agreement naman sa NPA na wala silang gagawing opensiba. Hindi tayo overstretch, Rafi. May angkop tayong mga puwersa na nakatalaga sa lahat ng lugar at hindi natin sisiguraduhin natin na hindi ito mapupull out dahil meron din hinaharap ng mga threats dyan. Kaya by and large, well spread out po tayo. Mainam po ang ating pagkalatag ng ating mga puwersa. Siguro po bibigyan po namin kayo ng pagkakataon para makausap, lalo na po yung mga nangangamba ngayon sa Cotabato o sa Mindanao, lalo na sa Central Mindanao, pagkatapos ng pag-atake po ng BIFF at nangyayari pa rin pong kaguluhan sa Marawi. Nasa inyo po ang pagkakataon. Maraming salamat, Rafi. Ang aming mo lang pong pakiusap is wag po tayong magdulot ng agam-abang sa lahat ng ating mga kababayan. Manatili nga tayong alerto at vigilant sa ating kapaligiran. Ipagpatuloy po natin yung sinasabi natin na konsepto ng shared responsibility sa security. Ang ibig sabihin nito, may ginagampanan tayong role sa ating pagbabantay sa lahat ng dako ng ating kapuluan. At yan po ang pagiging alerto, pagiging mapagmasid, pagiging vigilant, at laging nakikipagtulungan sa ating mga otoridad. Sa pamamagitan nito, magiging maayos po ang ating seguridad sa mga kinaroroonan natin. Maraming salamat, Rafi. Okay, maraming salamat po sa inyo, AFP Spokesperson Brigadier General Restituto Padilla.